Single ka ba? Single na. Single mom ako, single mom. Ay, may single 6 mom din years, pala. May 6 single years na akong hiwalay. kasal? Mm. Kasal. Pero yung ano ko, pero yung Kasal asawa ka ko, din? yung asawa ko may pamilya ng iba. Nung umuwi ako galing Saudi, nag-ano na kami, may agreement kaming dalawa. Kasi Anong agreement? 1 year pa lang ako nung nasa Saudi ako, nakabuntis siya. Anong Nung una, agreement yun? nag-usap kami sa barangay, tapos pumunta kami ng DSWD. Anong agreement yun? Na wala nang pakialaman sa ano. Kasi hindi ko na siya hinabol eh. Nung una, pinaano ko siya, pinatawad nga, kasi nga nakunan yung babae. Tapos inulit niya ulit, ayun, nabuo. Nabuo ang? Nabuo ulit yung baby. Nabuntis siya ulit. Mm-mm. Tawag Kaya sa'yo ay yun. isang? Ano? Ewan ko sa'yo. Isang tanga? Ah, wala ka sinabi. Pwede niyo bang sabihin na ako ay isang martyr? Na asawa. Ay, sinabi niya guys. Tanga. Oh, victims of love. Pwede rin. Hindi, okay lang din naman. Bigyan mo din ng second chance. Baka sakaling magbago. Deserve niya Hindi. naman yun. Kaso inulit eh. Totoo yun. Everyone deserve a second Lahat chance. lahat 3, naman. 4, Diyos nga, 5, nagpapatawad tayo pa kaya, di ba? Ganun talaga. Alam mo Huwag kung kang bakit? magtanim ng galit sa kapwa mo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi totoo kang nagmamahal. Mm, Ganun talaga kapag nagmamahal ka. Wala kang magawa kundi magpatawad. Laki lang, marupok. Patawad. Patanga. Hindi naman sa marupok ako, guys, kasi deserve niya din naman. Tatay ng mga anak ko yun eh. Oy, Kasi isipin mo yung kapakanan ng mga bata. Kaso nung second chance na inulit niya, ayun, kinuha ko na yung mga anak ko sa kanya. buti naman. Mm-mm. So, Ang importante, nasa akin yung mga bata. Alas ko yun eh. walang naliligaw sa'yo? Meron, pero wala. Iniwan. Ay, nagka-boyfriend ka? Yes, from Europe. Kami, 2 years LDR. Kaso, nung 2 taon na kami, biglang naghabol yung asawa. Putik. Ako na naman yung nagpaubaya. May asawa? Kasi hiwalay na talaga. Oo, hiwalay na sila. Pero Yan ang umuwi yung sinasabi babae ko. kasi. Yan ang sinasabi ko, na pag may asawa, delikado. Mm. Diba? Pero kami both side yung namin, family namin okay. Kasi yung umeksena yung ex niya, syempre nasa Europe yung asawa, naghabol. May pera di ba? Kinuha yung mga bata. Ayun, nagkademandahan sila, tapos ako, involved na ako. Ako na yung nagpaubaya kahit masakit para sa akin. Ganon talaga. Mas niyang ayusin na lang Dami yung naman pamilya. kasi single, bakit kasi doon sa may asawa? Alam mo sa single, natatakot ako kasi kasal ako. Adi, maghanap ka ng may asawa ulit? Hindi, yung kumbaga yung kasi parang, kasi parang baka isumbat sa akin na may anak ako, ganyan. Ay, Yun yung mali mindset ko. Mali yun. Tsaka, Buksan. kasal ako. Oo. Ako hindi ko naman pinapayagan yan dito eh. Pero alam mo ba, sa totoo lang, sa akin dito sa live ko, hindi ko pinapayagan na maghanap dito yung may asawa. Pero sa totoo lang talaga, totoo lang no, kahit pigilan ko yan, in reality, nangyayari yan. Hindi ibig sabihin, tulad yan, may pamilya na siya, di ba? Meron na kasunduan. Pero actually, sa batas natin, hindi sapat yung kasunduan na wala na kayong pakialaman. Kasi kasal pa rin kayo. Di ba? Maliban na lang kung magpa-anal kayo. Intindihan mo. Inuutosan niya ako mag-anal. Alangan ako yung magpapa-anal siya yung nagloko. Uy, alam mo ba kung magkano magpapa-anal? Mahal kaya. Aabot ka ng 400 to 500,000. Oo nga, ko na lang sa mga anak ko. Ituon ko na lang. Oo. And kung wala na talaga kang pakialaman, pwede naman yun. Pero hindi ka na maikasal. Asal na lang. Asal pwede. Asal. Sakal pwede. Asal tsaka sakal. Balik pa rin mo na lang yung kasal. Diba? Pero sa totoo lang kasi, yung kasal, maganda kung kasal ka, pero
Aanin mo naman yung kasal kung hindi mo mahal. Aanin mo yung kasal kung hindi pa kayo maabot ng 1 taon, iiwan ka din naman, di ba? Sa bagay. Yung iba nagmamalaki, ay kasal kami. Talaga? Kasal kayo pero iiwan mo. Di ba? Kapatid ko nga bago siya kinasal, 10 years sila. 4 na anak nila. O, sila pa naman hanggang ngayon. Ang kasal, hindi mo dapat minamadali yan. Di ba? True. Ang kasal, once lang mangyari sa sa buong buhay mo, isang beses lang mangyari yan. Pag nangyari yan ng twice, wala nang suspension. Wala nang intense, wala nang kaba, wala nang saya at lungkot. Tama? Kaya dapat, sa mga lalaki dyan, pag binigay mo yung kasal, once lang yan. Iiyak mo yan. Hoy, insan, Diba? huwag kang ganyan. Yan yung Kung pinsan. magsalita, kalma. Sa mga lalaki dyan, kasi hindi natin yan maikubli o masasabi na ang kasal kasi yan yung inaasam ng isang babae. Kumbaga once niya lang yan mararanasan, once niya yan mararamdaman. Kaya dapat bilang isang lalaki, kahit mahirap ka lang, gawin mong memorable yan. Gawin mong pinakamasayang pangyayari sa buong buhay niyo. Kasi yan yung balik-balikan nyo, yan yung yung pinaka number 1 na bagay na hindi nyo makakalimutan. Diba? Ako, hindi ako mayaman. Simpleng tao lang ako, laking probinsya ako. Oo. Pero mayaman sa pagmamahal. Hindi ko rin masabi. But, ginagawa ko yung makakaya ko. Diba? Kasi pag sinabi ko mayaman ako sa pagmamahal, parang sinasabi ko perfecto ako. Kasi binuhat ko yung sarili ko. Pagbubuhat ng sariling bangko ang tawag dun. Okay? But, in my mindset, pag ako kinasal, gusto ko, yung kasal na yun, kahit hindi ako mayaman, hindi yun makakalimutan ng partner ko. Kaya diba? Kasi yung ibang bayo, kahit ikasalan tayo sa civil, okay na ako. No. Para sa akin, pag ako kinasal, yung kasal na amazing. Oh, amazing. Mm-hmm. Yes. Siyempre, isang beses lang maano sa buhay mo yun. Oh. Kaya ako sabi ko sa partner ko, huwag mong pansinin yung iba, nagsama tayo na hindi tayo kasal. Antayin mo lang yung panahon mo. Hindi pa ngayon, pero malay mo soon. Diba? Pag stable na tayo, kalma ka lang. Darating tayo dyan. Hindi naman yan nakukuha sa madalian lahat Diba? Kasi, sa totoo lang kasi, hindi naman kasi natin yan masasabi. Lahat kasi pwedeng magbago. Pero, as par na kaya mo yung pinaka-the best mo kaya mong gawin mo na hindi kayo maghiwalay. Mag-aaway, hindi maghiwalay. Ganun. Pwede, gawin mong palaging magpatawad, magintindi, say sorry, magpaliwanag. Ganun lang. Ganun lang naman yung solusyon Huwag mong taasan yung pride mo. Diba? Huwag kang maging mapagmataas o maging mayabang. Ganun naman sekreto sa isang relasyon Kasi, walang perfecto dyan. No? Yung tipong hindi kayo mag-aaway, walang ganun. Mag-aaway at mag-aaway kayo. Diba? Ang pinaka-point lang dyan, kung ano yung kinumit mo sa isang tao, kung ano na yung sinabi mo, naumpisahan mo, panindigan mo. Hanggang sa kung saan yung abot mo. Hanggang sa kung saan ang makakaya mo. Ganun lang naman. Yung iba kasi nakaramdam lang ng problema. Ayoko na. Pwede mong sabihin pero wag mong gawin. Diba? Pwede mong sabihin in person, pwede mong sabihin through chat. Pero, wag mong gawin. Normal lang naman kasi na maglabas tayo ng emotion sa tao. Normal lang maglabas tayo ng hinanain na pag ayaw na natin, ayoko na, tama na, hindi ko na kaya. Normal yun. Pero yung ginawa mo, actual, dun sa taong minahal mo, yun yung hindi tama. Yun lang sekreto guys. Pag galit ka, manahimik ka. Yun lang. Totoo yun. Pag ako galit ako, ibablock ko yan
Ay, totoo yun. Pero hindi ko ugaling i-block siya forever. After one day, unblock ko na yan. Unblock. Kasalanan ko eh. Ako mag-say sorry. Di ba? Walang masama doon. Bakit ko binablock? Kasi ayoko na magsalita ng masasakit. Ayoko magsalita ng sobra-sobra, nakakasakit sa kanya, at makakasama sa relasyon namin. Ano ba yung i-block mo na isang araw para maging mahinahon ka? Para hindi na humaba yung ano. Diba? Away. Kasi kapag nagbabangayan kayo, patingin mo yung aso at pusa kapag nag-aaway, tahol ng tahol, miyaw ng miyaw yung pusa. Kasi magkakasundo ba sila? Hindi, di ba? So, ang kailangan, maging kalmado ka muna. Kasi yung tao kapag galit, masama ang loob, walang masasabing matino yan. Lahat ng lalabas sa bibig niyan, puro masasakit. True. Kaya kapag ako galit, tayo mag-uusap oy. Hanap ka muna kausap mo, bukas mo na ako kausapin. Ganun lang ako. Babasahin ko lang lahat ng message niya. Oh, bahala ka, sige, salita ka dyan. Ganun lang ako. Pero, yung responsibilidad ko, hindi ko pinapabayaan. Nag-aaway kami minsan. Aaway kami. Unblock ko yan. Nag-send ako ng pera, pambili ng ano. Di ba? Tapos block ko ulit. Galit pa ako eh. Kinabukasan, unblock ko na. Sorry di ba? Sana all. Ganun lang yun. May pasensen pa. Hindi mo, kalimutan mo ng lahat, wag mo lang yung responsibilidad mo. Nag-away lang naman kayo eh. Hindi porket nag-away na kayo, hindi ka magpapadala ng isang buwan, no. Mali yun. Di ba? Ang pag-aaway kasi sa isang relasyon, normal yan. Alam mo kung bakit? Yun kasi ang magpapatibay sa inyo. Bakit laging nag-aaway yung magkarelasyon? Yung kasi ang magsisilbing leksyon, yun yung magsisilbing reference nyo. Pag nasolve nyo yung problema na yun, ibig sabihin, alam nyo na kung anong solusyon sa problema na yun. And the next time, kapag nag-aaway kayo, kung ganun ulit yung pangyayari, alam nyo na kung paano ayusin, alam nyo na kung paano iwasan. Diba? So, ang mangyayari, mag-aantay ulit kayo ng panibagong pag-aaway. Oy, totoo yun. Pagkatapos ng isang pag-aaway, mag-aaway ulit kayo. Expect nyo kasi yan. Kaya sa akin, excited ako kung ano na naman yung pag-aawayan namin eh. Ay, ganun ako. So, dahil sa mga ano ko na to, dahil sa mga programa na to, hindi lang kayo may natutunan sa akin, ako may natutunan din sa inyo. Different kinds of problem na nakakausap ko. Meron din ako napupulot na idea eh. Ganito pala. Ganito din ang gawin ko. Di ba? Kailangan yon. Dapat maka-learn ka rin sa kausap mo, hindi yung siya lang yung nagle-learn sa'yo. Marites ako eh. Sabi ko nga, mahilig ako makinig ng balita. Mahilig ako makinig ng chismis galing sa iba. Pero hindi ko sila pinapakailaman. Pero bakit ako nakikinig sa kanila? Because I want to learn from them. Gusto kong matuto sa problema nila. If ever na dumating yan sa buhay ko, alam ko na. Basic. Diba? Alam ko na kung paano ko solusyonan. Alam ko na kung paano ko iwasan. Alam ko kung paano ko ayusin yung problema na darating sa buhay ko. Diba? Kaya lang. Salamat kapag may partner kang maalaga, maintindihin, mapagpatawad, mahaba ang pasensya. Kahit lagi kayo nag-aaway, normal yun. Walang relasyon na hindi kayo nag-aaway. Tandaan nyo yan. Diba? Kapag nag-aaway kayo, salamat ka, nag-aaway kayo eh. Pag hindi kayo nag-aaway, ay magtaka ka dong. Oo. Pag hindi kayo nag-aaway, ibig sabihin, pampa ka niya, pampa. Pampalipas oras. Alam mo yung relasyon na walang pag-aaway, walang thrill yun. True, walang thrill. Paano masusubok kung malalaman na matibay yung relasyon nyo kung hindi man lang kayo nakaranas ng pag-aaway? Saka walang ganun. Abnormal yung mga ganun. Uy,
Sa kayo. Hey. Totoo yun, sa totoo. Diba? Kaya ako pag nag-aaway kami, hindi ako natatakot. I'm so excited. Yes. Oh. Ang pag-aaway kasi, pag nag-aaway kayo, maghanap ka ng way na positive. Ay, Janelle. Huwag ka mag-isip ng negative. Lagi ka mag-isip ng what if. O, diba? Bakit kayo nag-aaway? Kasi may ginawa siyang ganito. Hindi mag-isip ka ng bagay na ikakatuwa mo. Kasi galit ka na nga sa kanya, bakit nangyari yun eh. Ngayon, ita-divert mo yung sarili mo. Mag-iisip ka ng bagay na mabawasan yung galit mo, mabawasan yung inis mo, para naman maging mahinahon ka. Diba? Halimbawa, galit ka dahil may ginawa siya. Mag-iisip ka ng what if ngayon. Siguro, nagawa niya lang yun dahil kailangan niya to. Ginawa niya to dahil sa ganito. Diba? So, meron ka ng batayan. Then, paano mo maayos yung problema na yun? Tanungin mo siya. Hindi yung magagalit ka bigla, diba? Malay mo, may karapat-dapat na rason. Meron siyang explanation bakit niya ginawa yun. And, ang result nun, kayo din naman na makikinabang. So, bakit ka magagalit? Diba? Makinig ka muna sa explanation niya bago ka magalit. True. Okay lang kasi magalit sa first impression eh. Pero kung magalit ka hanggang sa hanggang sa maghiwalay kayo, mali yun. Hindi mo man lang siya pinagbigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Di ba? Ganun lang yun. So, being a single mom, napakahirap talaga yan. Palakihin mo yung anak mo mag-isa. Alagaan mo yung anak mo mag-isa. Mag-isip ka ng problema na mag-isa. Mahirap. Di ba? Wala kang masasabihan ng problema. Kung sino yung magchat-chat, entertain mo. Tapos yung mga nakaka-chat mo, puro tanga. Di ba? Mahirap nun. Di ba? Gusto mo, sa totoo lang, no? Lalo na sa mga single mom. Mahirap maghanap ng totoong kausap. Yung magkwento ka ng sarili mong problema, sarili mong buhay, yung papakinggan ka talaga ng totoong totoo. Mahirap maghanap ng kausap na seryoso at handang makinig sa'yo. Diba? Yung may nag-chat sa'yo, in-entertain mo, iba pala yung gusto. Diyos ko, video call. Josh! Maliban sa Pwede video ba kita- call. Pwede ba kitang makita? Oo. Mag-isip kayo. Totoo yan. Pero kapag nakahanap ka ng kausap na handang makinig, na walang anuman, tsamba ka. Yung makipag-usap ka sa kanya na mag-usap kayo ng 5 hours tapos walang kwenta yung pinag-uusapan nyo. Totoo yun. Minsan ka makaharap ng ganon. Pero pag nakahanap ka ng kausap na sariling intensyon tapos hindi makatagal sa'yo, wala yun, no-go yun. Diba? Iba kasi yung kausap na may gusto lang. Iba din yung kausap na handa talagang makinig sa'yo kung ano yung problema mo. Totoo naman kasi, pag single mom yung kausap mo, diretso agad yan. Problema agad yung kukwento sa'yo. Totoo yun. Alam mo ba, may 3 na akong anak, ganyan. Tapos naghiwalay kasi kami ng asawa ko, ganito. Diba? Tapos yung lalaki, iba yung target sa'yo. Kapag nakinig yan ng napakatagal, good yan. Pero kung mainis yan, sagit lang, may gagawin lang ako ha. Hindi, wow. Hindi interesado. Totoo yun. Kaya, kayo, huwag kayong magbase sa itsura. Totoo. Hanap kayo ng, alam mo yun, thank you, Dam. Huwag kayong magbase sa itsura kasi yung iba nagbabase sa itsura eh. Huwag kayong magbase sa itsura kasi pag nagbase ka sa itsura, ikaw lang, ang itsura pwedeng ma-enhance yan. Tama? Tsura, bonus lang yan. Hindi nga. Sa Totoo. ugal.
Totoo naman, sa ugali ka mag-focus, hindi sa itsura. Pero sa totoo lang, hindi natin may pagkubli yan. Lahat tayo. First impression natin sa itsura tayo nagbabase. In reality. No? Mm. Totoo yan. Ako, sinasabi ko sa inyo, ganun din ako. Totoo yan. Kapag may nakita kang magaganda, ma-appreciate mo yun, may mata eh. Diba? Kapag makakita ka ng maganda, sinabi mo, hindi, pangit yun. Plastic ka kung ganun. Yes. Tama? Tama. Totoo yan, guys. Pero kung nakakita ka ng gwapo, tapos maayos, matino, sabagay, wala na matino ngayon. Ako, hindi rin matino eh. Pero isa lang masasabi ko, responsable ako. Kaya kong panindigan yung sinasabi ko. Oo, dapat may paninindigan ka talaga. Yeah. Anin mo yung matino kung ikaw magpapakain sa kanya. Hindi kanya kayang panindigan, di ba? Mm. Hindi ko naman sinasabing tarantado talaga ako. Sinasabi ko lang na hindi ako matino kasi hindi ako perpekto. Okay? Basic. Hindi naman ako nagsisinungaling dito, guys. Sabi ko naman may asawa at anak ako. Yun lang. Hi, Gemma. So, sa'yo, Miss, bakit panalkang kasi ang pangit? Pinagkakilak na nga yan. Ano pinalkang? yan? Yung tulya. Di ba pag pinainit mo, bubuka ka? Gagi. So, pag pinapainit ka, bubuka ka. O hindi. Naisip ko lang yan na pangalan. Diyan ako naging famous sa pangalan na yan. Minalga. Kapag pinapainit, bumubuka ka. Ganon. Yes. Ay, kung painitin kita O ngayon. yung tulya. Alam mo ba yun? Oo. Nakain ka ng tulya, di ba? Pag Oo. pinainit mo yun, nabuka ka agad. Oo. Ay, paano kung painitin kita ngayon? Bubuka Ay. ka? Pag-iisipan. Joke lang, guys. Masarap yan. No? Masarap yung tulya. Tulya mo? Hindi yung tulyang pagkain. Pagkain. Oy, kinakain din naman yan. Hindi ko alam. Just, hindi, pinapatawa lang kita. So, matagal ka na ba sa live ko? Oo, lagi naman ako naabang dito eh. Buti nga, naswertehan ko ngayon. Sabi ko nga lahat dito, basta maayos lang kausap. Ang sa akin lang naman, pag maingay yung background, alam nga naman, di ba? Hindi kayo magkaintindihan nun. And Baba ayaw, mo na pag ganun. ayaw ko yung hindi nagpapakita talaga sa camera. Kasi di ba napapansin mo, malakas ako magbiro. Oo. Siyempre, paano kung napipikon na siya tapos hindi ko nakikita, di biro pa rin ako ng biro. Para akong tanga nun. O tanga na ako nun. Hindi, totoo. Kasi hindi ko alam, biro ako ng biro, nakakasakit na pala ako. True. Kaya yun yung purpose. Unang purpose, bakit? Laki din. Bakit gusto kong mag-open cam yung guest? Una, for security purposes. Pangalawa, alam ko yung gagawin ko kapag na-open yung kasama ko, ang kausap ko. Pag nakita kong na-open, pwede ako maglaylo. Pwede ako mag-say sorry. Hingi ng tawad. Normal yun. Nagkamali ako kung sakali. Diba? Yun yung purpose. Hindi nila kasi naintindihan Yung ginagawa ko para din sa kanila. Hindi nila na-appreciate yun. Basta lang gusto nila mag-off cam. Di mag-live ka ng sarili mo. Diba? Uy, live ko to Bakit ikaw merong umakyat dito, babae? Sabi ko, ma'am, good morning. Open cam po. Ayaw niya mag-open cam. Oh. Oo. Sige, ma'am. Salamat Binaba ko ngayon. Hindi siya prepared. Binaba siya. Sabi niya sa akin, uy, meron ka din palang hindi magandang ugali. Oy, ha? What do you think of yourself? Ikaw wala kang hindi magandang ugali. Di wow. Ano ka, perfecto? Lahat tayo merong hindi magandang ugali. Tama? Tama, hindi? Tama. Sus Maria, anong purpose na nagagalit ka? Kapag galit ka, hindi maganda ugali mo nun. Tama? Galit ka nga So, ang babae na yun, hindi nagagalit yun. Ano yan? Berhin Maria?
Hmm. Sabi ko nga sa kanya, kung ayaw mo sa live ko, lumayas ka. Hindi kita pinipilit. Di ba? Ang gusto ko lang, mag-open cam, magpakita ka sa camera, at hindi maingay ang background mo, okay na ako. Kahit ano pa itsura mo, oo, tanggap ka dito. Pero yung hindi ka makikisama, una pa lang, ang ganda ng bungad ko eh, ma'am, good morning, open cam po. Hala, agad-agad, sabi niya, uwa. Uwa. Hindi ba may balak mong magpaganda? Ikaw, may Maria, ayaw ko pa talaga yung magantay. agpapintas pa yan. Pintas. Mm. Hindi ko naman siya kakainin eh. Bakit magpapaganda pa siya? Malay Magpa- mo, di ba? Magpapabango pa siya, Diyos ko. Yeah. Hindi ko naman siya papakitin dito para hindi naman ganun eh. Mag-uusap lang naman kami. Tsaka gusto niya, una sa lahat, hindi ko siya in-invite ha. Kaya alam mo kung bakit hindi ako nag-invite. Kasi ayoko yung napilitan ka lang na umakyat sa live ko. Kaya gusto ko, sana, meron tayong 563 viewers. Lahat po ng gustong umakyat o kumausap sa guest natin, mag-request sila. Kasi kapag hindi sila nag-request, hindi ko po sila i-accept. Mamaya masisipa ako sabihin, in-invite mo ako dito, di ba? O, kasalanan ko. Eh, siya yung nag-request, in-accept ko lang. O, wala siyang kasalanan. Wala akong kasalanan. Tsaka, alam mo, mahirap maging host ha. Nasabi ko sa'yo, yung 555 viewers na yun, mahirap kunin yan. Mahirap mag-stay yan sa live mo. Ngayon, kung hindi ka marunong magdala ng viewers mo, wala kang viewers dito. Kung hindi ka marunong magdala ng guest. Di ba? Kaya ano talaga yan. Dapat marunong ka magdala. Sabagay, medyo magaling naman. Oo. Kaya, ginagalingan ko talaga. Sa ina yung hinahanap mo ngayon, pinalkang. Yung kakain sa pinalkang mo. Giyatay, uy. Buka na ba? Buka. Giyambot naman. Wala. Nag-ano lang ako ng advice. Nag-join lang ako din eh. Ay, nagbinisaya na rin Alam siya. mo, alam mo, hindi man Ano yan? nahanap yan. Tusang darating. Kusang darating o natikman na. Hindi ka. Ay, hindi pa. Oo. Titikman pa lang, oy. Oo. Pero, ingat kayo dyan. Uso sa inyo ngayon dyan sa abroad. Hindi naman natin may pagkakaila, pero maraming nangyari na ganyan. Yung internal agreement ba? Alam mo yun? Hindi natin maiwasan yun. Pero pag nangyari sa'yo, dapat utak gamitin mo. Bastos na ni Uy, sabi. Hindi yan. Bastos daw. Dapat utak yung Ay, gamitin mo. Salva, thank you. Kasi babae ka eh. Diba? Pwede kang tumikim, pero ingatan mo na pumutok ang panubigan. Ayun. Kapag pumutok ang panubigan, delikado. Okay? Hindi naman siguro. Depende rin sa'yo yun. Pero mostly Depende. kasi dito. Karamihan, hindi naman natin maiwasan yan. Pero Mahirap naman buhay- kasi mag-judge. Buhay nila buhay yun. nila yun eh. Buhay nila Yes. yun. Hayaan Ikaw mo yung sinasabihan ko, hindi sila. Sabi ko, Oo. uso sa lugar nyo. Yung sinasabi ko lang, I-report daw yung TikTok mo, uy. sabi, Ay, ano, bastos ka raw. I-report daw yung TikTok mo ba? i-report mo. Lagot ka. Unahan na kita. Alam mo, Kailan ko sa'yo. hindi yan, ano yun ni TikTok. Best friend ni TikTok yan eh. Yan mo siya. Magawa sa buhay ba? Uy, mag-8 na rin. Mag-8 na ay mag-ano ka na, host. Mag-e-live ako. Oo. Tatrabaho na din ako.
Thank you sa pag-akyat sa akin. Ang lagay ba'y thank you na lang. Inunahan. Ambot man, oy. Marami ka bang kasamang Bisaya dyan? Wala. Na ano ko lang, pag naririnig ko lang, gano'n, natututunan ko rin. Okay lang yan. Pero wag mo sanang matutunan yung ibang bagay. Lalo na pag yung mga masasarap. Diyos ko, iwasan mo yan. Just do it by yourself. Yes. Ginagawa niya. Or, hindi Hawak kamay. Di kita iiwan. Mag-aral ka na lang para hindi ka magkakamali. Mag-aral ka na lang mag-gitara at mag-piano. Bakit? Bakit yun? Para hindi ka magkakamali. Hindi ka na magkamali. Hindi ka... Totoo yun. Alam mo ba kung paano mag-piano? Hindi. Hindi ko alam. All by myself. Piano. Ganun ba yun? Katapos pag tinamad ka, magigitara ka ngayon. I wanna be... Oh. O bakit paano ba magpiano? Di ba ganyan? Gitara ganun. Tama ba? Mm. May part ng ano yan guys. Yung mga sinasabi ko, nagpapatawa lang ako. Pero, kung iisipin mo, may ibig sabihin yon. Nasa inyo na yun kung mamasamayan nyo o hindi. Pero, ang pinaka-bottom line doon, maging safety ka, wala kang asunto, wala kang maragabyado. Yun lang yung pinaka-bottom line doon. Pero tinadaan ko lang sa medyo makitid na daan. Diba? Para naman na kapag lumabas, medyo may epekto. Okay, tandaan nyo sa akin guys kapag nagmula sa akin yung words, malinis pa. Hindi ko alam pag dumating sa inyo kung masama na. Bahala na kayo kami. This is a kind of process of information. So, very clear pag nanggagaling sa akin. Pero ewan ko pag dumating sa inyo. Baka masyado nang madumi. Nasa inyo na yon. Wala sa akin yun. Depende sa thinking o sa mindset ng isang tao. Basta sa mindset ko, malinis yung gitara ko. Minsan nagpa-piano din ako. Okay. So, ganun lang, Miss Panalkang. Panalkang, ano? Ingatan. Umiwas sa mainit, baka bumuka. Diba? Nako, kapag bumuka yan, ang panalkang pa naman, pag bumuka, mahirap na ibalik kasi bubuka na talaga yan eh. Totoo, diba? Hindi na yan, hindi na yan babalik. Lalo pag buka yan, tapos nag-crack, no? Hindi mo na may balik yun. Maglalak. Alam nyo, yung guys, alam nyo yung panalkang, parang tulyasi, alam nyo yung yung litob. Alam nyo, parang litob yan eh. O tuway, ang tawag. Tuway. Nakikita nyo yan sa sa mga kanipaan. Tama ba? Kanipaan, o sa gilid ng punong. Tawag dyan? Palaisdaan, oo. Kapag nag-crack na yan guys, kapag binuka, hindi mo na may babalik yan. Dire-diretso na yan. Baka maglak. Parang yan, talaba. Pag nabuka na, wala ka nang ibang magagawa. Kainin. That's right. Gambot na. Kaya umiwas ka sa mga maiinit. Okay? Baka bumuka ka, mahirap na. Baka kusang bumuka. Hindi na may ibalik. Baka maglak na. Pag kusang bumuka pa naman yan, mahirap yan. No? Huwag ka bumuka. Oy, sakit. Oy, sana pinalkang napasaya kita. Syempre. Thank you. Thank you sa iyo, host. Comment nga kayo guys ng number 1 kung sumaya kayo. Number 3 daw.
Paki-comment naman number 1. Tignan ko kung ilan yung ratings ng live natin sa lahat ng sumaya. Isa. Ang dami oh. Sige daw. Comment. Oh, Sa dami mga na- sumaya ha. Oh, may zero. Ibablock ko yung zero ha. Ibablock ko yung... Ay, 1 lang ang sabi ko. 1 lang Ay, ang 1 sabi ko. million. Ibablock ko yung zero. Mamblock. Pala decision yung 10. Sabi, 1 naging Yung 1,000. Pero guys, na-appreciate ko yung presensya niyo dito. Meron tayong 595 Tingnan mo, viewers. yung bagong gising ko tapos bigla akong sumayaw. Di ba? Ang ganda ng araw ko ngayon. Okay lang sumaya, wag lang bumuka ka, ha? Okay? Pero pag gising mo, diretso buka, hindi ko problema yon. Tawag ng kalikasan yon. Diyos ko. Kapag bumuka, ibig sabihin, mainit ang panahon. Bumuka siya ng kusa eh. Tama? Sayang-saya kayo guys ha. Oo. Samantalang ako, hirap na hirap dito. Tingnan mo, tinawanan niya tuloy yung pinalkang ko. Asahan mo, pinalkang after this live. Siguro lang naman na minimum 100 na mag-message sa'yo. I-survey nila yan, no? Kumbaga, ikukontrata. Sabihin na, magkano ang pinalkang sa inyo? Pabili ng pinalkang. Basta tatanungin pa yan, gusto ko yung kipot hindi yung nabuka na. Yung... Pero thank you so much, napaka-humble mo kausap. Thank you din. Sana napasaya kita, ha? Thank you, Sos. Sige, Sige na, salamat. mag-work na Bye-bye. din ako. Bye-bye. Thank you, sir. Ngingiti ka ngayon na Siyempre, masaya na, happy na ako. magtatrabaho ka ngayon nakangiti. Di ba? Siyempre. Magtatrabaho kang nakangiti. What? Magtatrabaho kang nakangiti pero hindi nakabuka. Kapag nakabuka, hindi ko na alam yun. Problema mo yun, hindi ko problema yun. Pero ang problema niya, kung magtatrabaho kang nakabuka tapos basa, mag-isip ka. Joke lang yan guys ha. Cha-prank. Sige na. Tulog na. Thank you ha. Maraming Thank you salamat. din, host. Sige.